Hey guys, mayong hapon sa tanan. Again, this is Cupid, ang inyong pobreng looper. Today I am going to share with you guys my experience driving my Avanza J during the Philippine Loop last April 2025. So this guy right here is the Avanza J, 5-speed manual transmission. Fuel capacity is 43 liters gasoline, 1.3 engine, very matipid sa gas. Super legit yan. And of course, this is a Toyota brand, so reliable and hindi ka mapapahiya talaga dito. Hey mga guys, so mga pesa mi. Stop by mi diri sa wala may kabalugasan ni along the highway pa ni basta kay party siya sa Osamis. Then medyo gutom-gutom naman ang mga anak si Asoy na pagyapon natulog pagyapon. Si Ashiray saktong tulog ani mami. Siya na lang ito pa-driver mami. Driver, kumuli na siya nito. Sige, sit up to mami para mga peta. Okay, sige. Okay. Ang kasama ko during the loop is my wife and daughter, Yashi. First time namin mag-loop, so wala kaming idea what's the best setup. Ang importante lang sa amin noon is may matulugan kami just in case gagabihin kami sa daan. During the loop, may iba't ibang klaseng terrain kami na daanan. May uphill, may downhill, may medyo mabato, lubak-lubak na daan, may maputik and slippery, at may mga matatarik na simentado na daan. Sa awa ng Diyos, kinain naman lahat, especially yung Atok Benguet, kayang-kaya. Nilagyan namin ng roof rack yung taas para sa container boxes and 1 gallon na tubig para panghugas ng mga pinggan at iba pa. Inside, may nilagay akong customized drawer na pwedeng higaan na rin at the same time. If you wanna know more about that, you can watch the video right here. Include ko na lang din yung link sa description below. During the entire loop, I think 2 beses lang kami nag-pitch ng tent. That was in Bukidnon and sa Albay. 1 or 2 beses lang din kami natulog sa sasakyan. Mostly sa mga hotel and inns na kami natutulog. Marami pa kaming gustong puntahan na remote areas and camping sites. Kaso, we are very limited kasi nga hindi pang off-road yung gamit namin sa sasakyan. So yung goal lang talaga namin sa loop is to finish the challenge and ma-enjoy yung biyahe. Nasa around 150,000 lahat mga nagastos namin dito sa buong biyahe. Kasama na accommodation, bayad sa barko, and of course pati na rin pagkain namin. Ang starting point namin is Dumaguete. Sumakay kami ng fast cat going to Dipolog, which is part na ng Mindanao. So nag-Mindanao loop muna kami. Napuntahan namin sa Mindanao is ang CDO, Manolo Fortich, Bukidnon, Davao, General Santos City, San Fernando, Butuan City. Saka kami tumawid papuntang Visayas. Sa Visayas naman, dumaan kami ng Tacloban, Leyte. Dumawid kami sa San Manrico Bridge, papuntang Catbalogan, to Calbayog, to Allen. So sa Allen Port na kami sumakay ng barko papuntang Matnog, Sorsogon, which is ito yung entry point ng Luzon. Malakas ang ulan nung sumakay kami sa barko from Allen going to Sorsogon. Buti na lang din at tumupa ang ulan hanggang sa nakaabot kami sa Sorsogon. Ang dami naming na-realize habang nasa biyahe kami ng asawa ko. Ang dami pala naming na-miss sa buhay namin. Isa sa mga na-realize namin na maraming lugar ang pwede mong puntahan, opportunities na pwede mong subukan. Pero hindi natin ginawa kasi we're too focused sa kung anong nakasanayan. Sa mundong ito may kanya-kanya tayong storya ng buhay. Gaano man kahaba ang storya ng buhay natin, one thing is for sure, magkakaroon din yan ng ending. Kaya habang kaya pa nating isulat ang storya ng buhay natin, sikapin natin na isulat ang sarili nating happy ending. Sabi nga ni Harley Davidson, when writing the story of your life, don't let anyone else hold the pen. Yan lang muna for now, and sa susunod na video ko na lang isi-share sa inyo ang experience namin sa Luzon. Again, this is Cupid, ang inyong pobreng looper, saying, bahalag pobri, basta may pangandoy. Bye-bye. See you later.
When the night falls down, I wait for you and you come around, and the world's alive with the sound of kids on the street outside. When you walk into